Sa dulo ng baryong Binaybay, kung saan ang lupa ay basag-basag sa tagtuyot at ang hangin ay laging may dalang alikabok ng palayan, nakatira si Tano, isang sabonghero na halos kilala ng lahat ngunit bihirang igalang. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil wala siyang pera. Sa isang mundong ang lakas ng manok ay kadalasang sinusukat sa kapal ng pusta, si Tano ay palaging nasa gilid, tagahawak, tagapunas, taga-igib ng tubig, taga-kaliskis ng pakpak, at kung minsay taga-tapon ng patay na panabong. May sariling manok si Tano, oo. Ngunit ang mga manok niya ay kagaya ng kanyang pamumuhay. Mga manok na hinuhuli lamang sa bakuran, pinapakain ng tirang kanin at dinikdik na mais, minsay dinadagdagan ng dahon ng malunggay na kinitil sa tabi ng kanal. Ang kanyang pamana mula sa kanyang ama ay isang maliit na kulungan na gawa sa kawayan at tiyero at isang lumang kaliskis na ginagamit sa pagtatantiya ng timbang ng manok. Pamana rin ang pangalan. Si Tano, anak ni Lando, na minsang naging matapang na sabungero bago tuluyang nilamon ng utang at sakit ang kanilang bahay. Ngayon, sa tuwing may derby, lagi siyang nandoon. Hindi para magpasiklab, kundi para maghanap ng pagkakataon, barya, kapirasong pagkain, at higit sa lahat, balita. Sapagkat sa sabungan, ang tunay na kalakal ay hindi manok, kundi impormasyon. Sa kabilang panig ng baryo, sa may mataas na bahagi ng lupa kung saan mas malamig ang hangin at mas malinaw ang tanawin, naroon ang tahanan ng pinakamalakas na pangalan sa sabungan, si Don Severino de la Cruz. Ang mga tao'y hindi siya basta tinatawag na Severino. Kapag binibigkas ang kanyang pangalan, palaging may kasunod na pagyuko, Don. Palaging may kasamang paghinga ng takot o paghanga. At palaging may kwento. Si Don Severino ang may-ari ng pinakamalaking palaisdaan ng 3 truck na panghakot ng palay at ng sabungan sa Karatig Bayan. Siya ang sabongero na hindi natatalo ng basta-basta sapagkat ang kanyang mga panabong ay hindi simpleng pinalaki sa dugo at pagkain. Ang kanyang mga manok ay sinasabing may mutya. Hindi iyon tsismis lamang. Sa bawat derby, sa bawat palahaw ng mga tao, sa bawat pagtama ng tari, laging may kakaibang tagpo. Ang manok ni Don Severino ay parang hindi napapagod. Minsan, kahit sugatan na at halos nakabuka na ang dibdib, bigla itong babangon at tatama ng eksaktong-eksakto sa mismong ugat ng kalaban. May mga nagsasabing pinagpala iyon. May mga nagsasabing sinumpa. At sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang kanyang mga tagasunod na albularyo. Mga taong hindi lamang marunong maghilot at magtimpla ng halamang gamot, kundi marunong din umusal ng mga bulong sa dilim, mag-ukit ng anting-anting sa itlog ng itik, at magpahid ng langis na hindi nakikita ng mata. Iba ang mundo ni Tano. Ngunit iisa lang ang kalangitan ng sabungan, ang pagnanais na manalo. Isang gabi ng bagong buwan, habang ang baryo ay nilalamon ng dilim at ang mga kuliglig ay nagkakantahan sa mga damuhan, pauwi si Tano galing sa bukid. Hindi siya galing sa sabungan. Wala namang laban sa gabing iyon. Galing siya sa pagpuputol ng damo sa may sapa dahil may nagsabi sa kanya na may damong pampalakas na tumutubo roon, mas mainam kaysa malunggay, mas masustansya raw sa mga manok. Bitbit niya ang sako, pawis ang batok. Gutom ang tiyan at sa bawat hakbang may bigat ang buhay na parang putik na kumakapit sa talampakan. Nang marating niya ang bahagi ng kagubatan sa likod ng baryo, ang lugar na iniiwasan ng matatanda, biglang humina ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig. At sa pagitan ng mga puno, tila may liwanag na sumisilip, hindi mula sa buwan, kundi mula sa lupa mismo. Napahinto si Tano. Hindi siya takot sa dilim. Lumaki siya sa kahirapan. Ang takot ay matagal na niyang nilunok. Ngunit ang katahimikan na yon ay kakaiba. Parang may matang nakatitig. Lumapit siya.
Dahan-dahan. Ang liwanag ay parang apoy na walang usok, parang alitaptap na sobrang laki. Umiikot sa isang punong balete na matanda na ang balat at tila punit-punit ang ugat sa lupa. Sa ilalim ng balete, may bagay na gumagalaw. Sa unay inakala ni Tano na pusa. Ngunit nang mas lumapit siya, nakita niya ang anyo. Manok. Isang tandang. Hindi ordinaryong tandang. Ang balahibo ay hindi pula o itim, kundi parang hinabing ginto at luntian. Nag-iiba ang kulay kapag tinatamaan ng liwanag. Ang mata ay maliwanag na parang barya sa ilalim ng tubig. At ang bawat hinga nito ay may kasamang singaw na tila malamig. Nakayuko ang manok. Para itong nasugatan. Walang isip si Tano. Sabongero siya. Ang unang pumasok sa kanya, panabong. Kahit mahirap siya, alam niya ngang ganitong klase ng manok ay kayang magpabago ng kapalaran. Sa sabungan, ang himala ay may halaga at ang halaga ay hindi nabibili ng mahirap. Lumuhod siya. Dahan-dahang inilapit ang kamay. Inaasahan niyang tatarakin siya. Ngunit hindi. Sa halip, nang mahawakan niya ang balahibo nito, biglang uminit ang kanyang palad na parang may dumaloy na kuryente. Napaurong siya, ngunit hindi niya nabitawan. Para siyang hinihila, hindi ng manok, kundi ng kapalaran. Sa sandaling iyon, may narinig siyang tinig. Hindi galing sa bibig ng tao, hindi rin galing sa hangin, parang galing sa loob ng kanyang bungo. Huwag mo akong dadalhin sa kamay ng masamang puso. Napasinghap si Tano. Bumilis ang pintig ng dibdib. Umikot siya, hinanap ang pinagmulan, ngunit tanging mga punong matitigas at anino lamang ang naroon. Tumingin siyang muli sa manok. Nanatili itong nakayuko, ngunit ang matay tila nakatitig sa kanya, tila nakakaalam. At muling narinig ang tinig. Kung ikaw ang mag-aalaga, ibibigay ko sa iyo ang lakas na hindi nabibili, ngunit may kapalit. Walang salitang lumabas sa bibig ni Tano, ngunit sa loob niya ay may sagot. Ano ang kapalit? Biglang nagdilim ang paligid. Ang liwanag ay nagtipon sa ilalim ng balete, parang umiikot na usok na kumikislap. At mula roon, lumitaw ang anyo ng munting matandang nilalang, kasing taas lamang ng tuhod ni Tano. Ang balat ay kulay kahoy, ang matay tila butil ng paminta, at ang ngipin ay parang buto ng mais. Duwende. Ngunit hindi tulad ng nakikita sa mga kwento. Ang suot nito ay parang lumang barong na tinahi mula sa dahon. Ang boses ay parang matandang sipol ng hangin. Sabonggero ka, sabi nito, at ang bawat salita ay tila may bigat na humahampas sa lupa. Hindi nakasagot si Tano. Ang manok na yan, dagdag ng duwende, ay alaga ng kaharian sa ilalim ng balete. Ninakaw ng tao ang isa sa aming mutya noon, kaya't ang manok na yan ay isinumpang gumala hanggang matagpuan ng taong hindi bibili ng lakas, kundi mag-aalaga nito sa tamang dahilan. Nang marinig ni Tano ang salitang mutya, parang natuyuan ng laway ang kanyang bibig. Mutya, iyon ang salitang laging ikinakabit sa mga panabong ni Don Severino. Tumindig ang duwende at tumingin ng masinsin kay Tano. Kung dadalhin mo siya, hindi ka pwedeng magsinungaling sa kanya. Hindi ka pwedeng magpakain ng dugo na may lason. Hindi ka pwedeng magpahid ng langis na galing sa sumpa. Nanlaki ang mata ni Tano. Hindi po ako gumagamit ng ganon. Halos pabulong niyang sagot. Ngumiti ang duwende, ngunit hindi iyon ngiting masaya. Pero may laban kang haharapin. Laban ng mahirap sa mayaman. Laban ng malinis sa marumi. Ang kalaban mo ay may mutyang hindi nakikita. May mga taong marunong umusal sa dilim. Nang banggitin iyon ng duwende, parang biglang lumamig ang hangin. Parang alam na nito ang pangalan ng pinakamalakas sa sabungan. Kapag dumating ang araw na yon, wika pa nito. Subukan mong piliin kung bakit mo siya ipapasabak. Kung para sa yabang, mawawala sa iyo ang lahat. Kung para sa katarungan, maaalala ka ng lupa.
Napaluha si Tano nang hindi niya namamalayan. Hindi siya sanay sa mga salitang ganyan. Sa mundo niya, ang pangako ay karaniwang napuputol sa gutom. Ngunit ngayon, may nilalang na nagsasalita tungkol sa katarungan na parang isa itong bagay na maaaring mahawakan. Dahan-dahan niyang isinilid sa kanyang dibdib ang manok. Binalot ito sa lumang tela na dala niya sa sako. Hindi pumalag, hindi umimik. Ngunit ramdam ni Tano ang tibok ng puso nito. Mabilis, matapang, buhay. Bago siya umalis, muling nagsalita ang duwende. Mas mababa ang tinig. Huwag mong ipapakita sa kahit sino, lalo na sa mga taong may maitim na langis sa palad. Bakit po? Tanong ni Tano. Dahil ang mayaman, sagot ng duwende, sanay magnakaw ng himala. Pagka-uwi ni Tano, dumiretso siya sa likod ng kanyang bahay. Doon, sa ilalim ng lumang puno ng bayabas, may kulungan siyang bakante. Kulungang ginawa para sana sa manok na balak niyang bilhin kapag may natirang pera. Ngunit sa taon-taon, walang natitira. Sa gabing iyon, may himalang dumating. Hindi binili, hindi hiniram, hindi ipinangutang. Inilapag niya ang manok sa loob. Tinignan niya ito ng matagal. May maliit na sugat sa pakpak. May bahid ng putik sa paa. Ngunit kahit ganon, hindi ito mukhang nanghihina. Sa halip, parang nag-iipon ng lakas. Tinimplahan ni Tano ng maligamgam na tubig. Dinikdik niya ang malunggay at nilagyan ng kaunting asin. Hindi niya alam kung tama. Ngunit ginawa niya ang alam niya. Pangangalaga, hindi pamimilit. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa banig, hindi siya makatulog. Ang bawat tunog sa labas ay parang yabag ng tao. Ang bawat hangin ay parang bulong ng mga albularyo. Sapagkat sa baryo, mabilis kumalat ang amoy ng himala kahit hindi mo pa sinasabi. At sa loob ng kanyang isip, paulit-ulit na bumabalik ang isang larawan. Ang sabungan, si Don Severino, ang kanyang mga manok na tila hindi tinatamaan ng pagod, ang mga albularyong nakapila sa likod, nakatagong dasal sa dila. Kung ito ang kapalaran na ibinigay sa kanya ng balete, alam ni Tano na hindi ito basta swerte. Ito ay laban. Isang laban na ang nakataya ay hindi lang pera, kundi ang dangal ng isang mahirap na sabungero at ang buhay ng isang manok na hindi dapat mahuli ng masamang kamay. Sa labas, biglang tumilaok ang manok. Hindi malakas, ngunit malinaw. Parang sinasabi, nandito na ako. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Tano, ang dilim ay tila hindi naganap na dilim. May liwanag na tumubo sa kanyang bakuran at hindi niya alam kung iyon ba ay biyaya o simula ng kapahamakan. Mula nang dumating ang tandang na galing sa ilalim ng balete, nag-iba ang galaw ng bahay ni Tano, hindi sa laki o ganda, kundi sa bigat ng kaba na laging nakadikit sa hangin. Ang dating payapang kahirapan ay napalitan ng kahirapang may lihim. At ang lihim na iyon ay may buhay, humihinga, tumitilaok at tila marunong makinig. Sa unang 3 araw, halos hindi lumabas si Tano. Kung lalabas man, hanggang poso lamang para mag-igib, mabilis ang lakad, nakayuko ang ulo, parang may kasalanan. Hindi siya sanay magtago, ngunit mas hindi siya sanay mag-ingat ng bagay na pwedeng ipagkait sa kanya ng mundo anumang oras. Ang kulungan sa likod, yoong kulungan na dati walang laman, ngayon ay tila may sariling liwanag sa dilim. Hindi gaanong halata sa araw. Ngunit tuwing dapit hapon, kapag ang araw ay lumulubog at ang paligid ay nagiging kulay abo, napapansin ni Tano na ang balahibo ng manok ay kumikislap, parang may munting apoy sa bawat hibla. Hindi iyon normal. Hindi rin dapat makita ng iba. Kaya't sinapinan niya ng sako ang gilid ng kulungan at tinakpan ng lumang yero para hindi sumilip ang liwanag. Pinagtulungan niya ang kawayan at alambre, pinatibay ang pinto
at nilagyan ng tali na may buhol-buhol, hindi para sa manok, kundi para sa tao. Sa baryo, ang magnanakaw ay hindi laging armado. Minsan, ang magnanakaw ay kamag-anak. Minsan, kapitbahay. Minsan, kaibigan. At kung ang pinag-uusapan ay panabong, mas madali para sa tao ang maging hayop. Tuwing umaga, bago pa sumigaw ang mga tandang ng kapitbahay, bumabangon na si Tano. Pagkatapos magdasal sa sulok ng bahay, isang dasal na hindi niya sigurado kung sino ang nakikinig, lumalapit siya sa kulungan. Dahan-dahan niyang inaalis ang sako at doon niya nakikita ang tandang na nakatayo ng tuwid, matalim ang titig at parang laging handang sumugod kahit walang kalaban. Tinawag niya itong Kidlat. Hindi dahil mabilis, kundi dahil sa unang gabing narinig niyang tumilawok ito, parang may dumaan na liwanag sa dibdib niya. Bigla, matalim, nakakatakot. "Kidlat!" bulong niya. "Huwag kang maingay. Baka may makarinig." Ngunit tila hindi sumusunod ang manok sa utos. Sumusunod ito sa sarili nitong batas. Kapag tumilaok, hindi malakas. Subalit ang tunog ay parang tumatagos sa lupa. Umaabot sa pinakadulo ng baryo na parang may dalang mensahe. At ang mensahe, unti-unting naramdaman ng baryo. Sa ika-4 na araw, nagsimula ang unang bulong. Hindi pa man nakakarating si Tano sa poso, may nakasalubong na siyang si Mang Pilo. Isang matandang sabungero na laging nakaupo sa tapat ng tindahan ni Aling Nena, laging may yosi sa labi at chismis sa dila. "Oy Tano," tawag nito. "May bago ka raw na manok?" Nanlamig ang batok ni Tano. Hindi siya huminto. "Wala po," sagot niya. Pilit na normal ang tono. "Mga lumang manok pa rin." Tumawa si Mang Pilo, ngunit ang tawa ay parang tunog ng kalansing na lata. "Huwag mo akong lokohin. May nagsabi sa akin, may tilaok daw sa bakuran mo na iba sa karaniwan." Napatigil si Tano sa gitna ng daan. Napatingin siya sa matanda at sa mga matang iyon ay nakita niya ang dalawang bagay, pag-usisa at pagnanasa. "Baka sa kapitbahay po yon," mabilis niyang sagot. "Hindi," giit ni Mang Pilo. "Yung tilaok daw, parang may tamang timpla. Parang panabong na hindi basta pinalaki." Lumunok si Tano. Sa likod ng mga salitang iyon, alam niyang may ibig sabihin. Sa mundo ng sabong, kapag ang tilaok ay tinawag na may timpla, ibig sabihin may dugong lalaban, may lakas, may posibilidad. At kapag may posibilidad, may aagaw. Nagpatuloy si Tano sa paglakad nang hindi na lumilingon. Ngunit kahit hindi lumilingon, ramdam niyang ang lihim niya ay unti-unting nagiging amoy na nalalanghap ng iba. Sa gabi ring iyon, umulan ng bahagya, yung klase ng ulan na tila sumusubok lamang, hindi bumubuhos, pumaho ang lupa. Lumamig ang hangin. At sa ganitong gabi, mas masigla si Kidlat. Nang binuksan ni Tano ang kulungan para painumin, biglang tumalon si Kidlat palabas. Mabilis, tahimik, parang alam ang direksyon. "Huwag!" sigaw ni Tano sa bulong na tono. Parang katangahan, ngunit iyon ang instinct niya. Hinabol niya, walang dalang ilaw. Sa buwan na bagong sibol, ang paligid ay pira-pirasong liwanag lamang. Tumakbo si Kidlat sa likod ng bahay, palusot sa mga punong saging, lumiko sa mga talahib at diretso sa may bakanteng lote na katapat ng lumang bodega ni Kapitan. Doon huminto ito. At doon nakita ni Tano ang imposible. May mga ibong itim, mga uwak o paniki, hindi niya matukoy, na paikot-ikot sa ibabaw ng lote, parang may hinihintay. At sa gitna ng lupa, may nakabaong palayok na tila bagong hukay, may bahid ng putik, at may nakasuksok na dahon ng laurel. Lumapit si Tano nang may pag-iingat. Nakatayo si Kidlat sa tabi ng palayok, nanginginig ang pakpak, nakatirik ang balahibo. Parang galit, parang may nakilala. "Anong meron dito?" bulong ni Tano.
Hindi sa hangin, kundi sa sarili. Sa sandaling iyon, biglang bumagsak ang isang ibon mula sa itaas, tila sinugod si Kidlat. Ngunit bago pa man tumama, sumiklab ang liwanag sa balahibo ng tandang. Hindi apoy, ngunit parang kidlat na nakabalot sa balahibo. Kumalat iyon sa hangin at ang ibon ay tumilapon, tumama sa lupa at nanahimik. Napaurong si Tano. Hindi siya makapaniwala. Ang nakita niya ay parang himala, ngunit may bahid ng panganib. Sa sobrang takot, gusto niyang tumakbo. Pero may mas malakas na pumigil sa kanya. Ang pagnanais na maintindihan. Lumuhod siya malapit sa palayok. May nakaukit sa bibig ng palayok, mga simbolong parang alon at pakpak. Hindi siya marunong bumasa ng ganon. Ngunit alam niya, sa baryo nila, ang ganitong palayok ay ginagamit ng mga albularyo, pangtabi ng sumpa, panghigop ng swerte, pangtakip sa mutya ng iba. Biglang umihip ang hangin at tila may boses na dumaan sa pagitan ng mga dahon. May naghahanap sa'yo. Nang lumingon si Tano, wala siyang nakita. Ngunit ang pakiramdam ay parang may tumayo sa likod niya. At mula sa malayo, sa kabilang dulo ng baryo, may biglang tumilaok na manok. Hindi si Kidlat. Mas malakas, mas mabigat, mas may yabang. At kasunod ng tilaok na yon, parang may sumagot na pagaspas ng hangin. Parang lumipad ang kung anong hindi nakikita. Hindi na nagdalawang isip si Tano. Dali-dali niyang dinampot si Kidlat, binalot sa damit at tumakbo pa uwi. Sa likod niya, parang tumatawa ang dilim. Pagka-uwi, isinara niya ang kulungan, nilagyan ng doble ang tali, at saka siya naupo sa sahig. Hingal, nanginginig, pawis na malamig. Kinabukasan, kumalat ang bagong balita sa baryo. May albularyong dumating. Hindi basta albularyo. Hindi taga rito. Sa tabi ng munisipyo, may nakita raw na lalaking nakaitim, may suot na pulang panyo sa leeg, at may dalang maliit na kahon na gawa sa narra. Sabi nila, iyon daw ay si Balyan Isko, isa sa pinakakilalang albularyo sa mga karatig bayan, tagapagbantay ng mutya ni Don Severino. At nang marinig ni Tano ang pangalan ni Don Severino na lumabas sa bibig ng mga tao, parang may sumuntok sa sikmura niya. Hindi pa siya lumalaban. Hindi pa siya nagpapasiklab. Hindi pa niya ipinapakita ang manok. Ngunit nararamdaman na siya. Parang may asong nakasinghot ng dugo. Sa hapon, nagpunta si Tano sa talipapa para bumili ng kaunting mais. Doon niya nakita mismo ang karwaheng puti ni Don Severino na nakaparada sa tapat ng tindahan ni Aling Nena. Isang bagay na hindi kailanman nangyari sa kanilang purok. Hindi bumababa si Don Severino sa lugar ng may hirap maliban kung may kailangan siyang kunin. At ngayon, nandito siya. Nakatayo si Don Severino sa ilalim ng punong akasya. Puting-puti ang polo, maayos ang buhok, at ang kanyang singsing ay kumikislap na parang mata ng ahas. Sa tabi niya, nakatayo ang albularyong si Balyan Isko. Maliit ang mga mata, tila laging nakangiti, ngunit hindi mo maramdaman ang init. Sa likod nila, dalawang tauhan na may dalang sako at kahon. Nagkatinginan sila ni Tano. Walang salita si Don Severino. Ngunit sa tingin nito, may tanong at utos. Lumapit si Mang Pilo kay Tano at bumulong. Masaya ang ngiti na parang may pinagkakakitaan. Tano, hinahanap ka. Nang lumapit si Tano, ramdam niyang bumigat ang hangin. Anak ni Lando. Mahinahong sambit ni Don Severino. Parang kilala niya kahit hindi sila malapit. Matagal na kitang nakikita sa sabungan. Opo, sagot ni Tano, nakayuko. Narinig ko, wika ni Don Severino, na may bago kang panabong. Parang humigpit ang lalamunan ni Tano. Wala po, sagot niya, kahit alam niyang lumang kasinungalingan niyon. Hindi nagbago ang mukha ni Don Severino, ngunit kumilos si Balyan Isko. Dahan-dahan itong inilabas sa kahon ng isang maliit na bote. May lamang langis na kulay itim at sa loob ay may mumunting kumikislap, parang abo ng kandila.
Hindi mo kailangang magsinungaling, sabi ni Balyanisco, at ang boses ay parang dumadampi sa balat. Ang mutya may amoy, ang engkanto may marka. Napatingin si Tano sa bote at sa kanya ring mga palad, bigla niyang naalala ang unang haplos niya sa balahibo ni Kidlat, yung init na dumaloy. Kung may manok ka, dagdag ni Don Severino, maaari nating pag-usapan. Hindi mo kayang alagaan ang ganong klase ng panabong, masisira lang. Hindi ko po binebenta, biglang sagot ni Tano. Hindi niya alam kung saan galing ang tapang. Pero lumabas iyon na parang kusa. Parang ang salitang iyon ay hindi kanya, kundi sa manok na nasa kulungan. Bahagyang ngumiti si Don Severino, ngunit ang ngiting iyon ay walang tuwa. Hindi kita pinipilit, pero tandaan mo, ang baryo na to may batas. At saka tumingin ito kay Balyanisco. Tumango ang albularyo. Sa isang iglap, ibinuhos ni Balyanisco ang isang patak ng itim na langis sa lupa. At doon, sa mismong tapat ng paa ni Tano, gumapang ang isang munting anino. Parang uod, ngunit gawa sa usok. Umiikot iyon, tila sumusukat, tila nagsusulat ng marka sa lupa. Napaatras si Tano. Walang nakapansin ang mga tao. Wala silang nakitang uod. Ang nakita lang nila ay pagbuhos ng langis at natakot na reaksyon ni Tano. Ngunit si Tano, malinaw niyang nakita. At sa isip niya, parang may boses na dumaan. Naglagay sila ng mata. Kinumutan siya ng malamig na pawis. Pag-alis ni Don Severino, parang bumalik ang ingay ng talipapa, ngunit sa loob ni Tano, parang may pinto na isinara. Hindi na siya simpleng mahirap na sabongero. Isa na siyang target. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang dumiretso sa kulungan. Binuksan niya ang takip. Nandoon si Kidlat, nakatingin sa kanya na parang may alam. May dumating, bulong ni Tano. Hinahanap ka? Hindi tumilaok si Kidlat. Sa halip tumayo ito at dahan-dahang inilapat ang tuka sa palad ni Tano. Hindi pagtuka, kundi parang paglalapat ng tanda. At sa sandaling iyon, may kung anong init na muling dumaloy sa katawan ni Tano, umaakyat sa braso, kumakabog sa dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang laban ay hindi lamang sa sabungan. Ito'y laban sa dilim na may pera. At sa ibabaw ng dilim na iyon, may mga mutyang naglalaban. Mutyang galing sa kayamanan at mutyang galing sa kagubatan. Sa hating gabi, habang natutulog ang baryo, may isang figura ang tumigil sa tapat ng bahay ni Tano. Isang lalaking nakabalabal, tahimik ang hakbang, at may dalang maliit na supot. Lumapit ito sa bakod. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, may kumislap sa kanyang kamay. Isang tuyong palapa ng dahon na may ukit. Isang anting. Isang paanyaya. Isang babala. At sa loob ng kulungan, biglang nagliyab ang kislap sa balahibo ni Kidlat. Parang galit na ipinapanganak. Sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na pagsubok. At ang unang hakbang ng kalaban ay hindi sa sabungan, kundi sa bakuran ng isang mahirap na sabungero na nagkataong nakahuli ng isang engkantong manok panabong. Hindi na tahimik ang gabi sa bahay ni Tano. Sa labas, maaring ang mga kapitbahay ay mahimbing ang tulog. May mga lamparang patay, may mga radyo na nakabukas ngunit mahina, may mga batang pagod sa maghapong laro. Ngunit sa loob ng bakuran ni Tano, ang dilim ay parang may sariling buhay. Gumagalaw, nakikinig, humihinga. Simula nang iwan ni Balyanisco ang kanyang marka sa lupa, ang patak ng itim na langis na naging anino, hindi na mapakali si Tano. Hindi niya magawang magpanggap na normal sapagkat kahit ang normal na buhay niya ay palaging kulang sa pagkain at puno ng utang. Ngayon, may kasama na ito bantang hindi nakikita. Sa bawat tunog ng aso, napapalingon siya. Sa bawat pagaspas ng dahon, kumakabog ang dibdib niya. At sa bawat tilaok ni Kidlat, parang may sumasagot sa malayo, tila may ibang manok na nakikinig. Hindi niya sinabi sa kahit sino,
hindi niya kaya. Sa baryo, ang lihim ay parang asin. Kapag lumabas, hindi mo na maibabalik sa sisidlan. Maging si Aling Sela, ang matandang kapitbahay na minsan nag-alaga sa kanya noong maliit siya, hindi niya mapagsabihan. Si Aling Sela ang tipo ng taong mabait, oo, ngunit mabilis magdasal at mabilis din magkwento. Kapag nalaman niya ang tungkol kay Kidlat, baka kinabukasan ay alam na ng kalahating baryo. At kung alam na ng kalahating baryo, alam na ni Don Severino. Kaya't sa gabing iyon, gabing malamig, mabagal ang hangin, at ang buwan ay parang kinayod na barya sa langit. Naupo si Tano sa hagdan ng bahay, hawak ang itak na pamputol niya ng kahoy. Hindi siya marunong lumaban sa kulam. Hindi siya marunong bumasa ng mga ukit sa anting. Ngunit marunong siyang makinig sa sariling kutob. At ang kutob niya sumisigaw. May darating. Sa loob ng kulungan, si Kidlat ay nakatayo. Hindi natutulog. Hindi rin ito kumakain. Nakatingin ito sa direksyon ng bakod. Sa parte ng bakod na papunta sa bakanting lote at lumang bodega. At doon nagsimulang lumakas ang hangin. Hindi yung hangin na dala ng panahon, kundi yung hangin na tila may kasamang amoy ng sunog na dahon. Suminghot si Tano at naramdaman niyang may halong kakaibang langhap. Parang langis, parang kandila, parang dugo sa lumang bakal. Dahan-dahan siyang tumayo. May tunog ng yabag sa labas ng bakod. Tahimik, mabigat, maingat. Hindi aso, hindi pusa. Tao. Kinuha niya ang lampara at sinindihan. Ngunit bago pa niya maitapat ang liwanag, biglang tumigil ang yabag. Parang nawala. Sinong andyan? Sigaw ni Tano, pilit pinatatapang ang boses. Walang sagot. Ilang sandali ang lumipas. Naroon ang katahimikan, pero ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito'y katahimikan ng nag-aabang. At saka biglang tumilaok si Kidlat. Isang tilaok na hindi malakas ngunit parang tumusok sa hangin. Sa mismong pagkakatilaok, may boses na gumapang mula sa dilim. Tano. Nanigas ang katawan ni Tano. Hindi dahil sa narinig niyang tinig, kundi dahil kilala niya ang ganitong pagsambit. Yung tinatawag ang pangalan mo na parang minamarka ka, parang hinihila ang kaluluwa mo palabas ng balat. Mula sa likod ng bakod, lumitaw ang figura ng isang matandang lalaki. Nakabalabal ng itim na tela, nakatali ang buhok sa likod at ang mga mata ay tila laging basa, parang hindi natutuyo sa luha o pawis. Sa kamay nito, may hawak na supot na tila may lamang buto o bato. Sa kabilang kamay, may nakapulupot na pulang sinulid. Ang pulang sinulid na ginagamit ng mga albularyo hindi para maghilot, kundi para maggapos ng kapalaran. Sinong ka? Mariing tanong ni Tano, itinaas ang itak. Hindi natakot ang matanda. Sa halip, ngumiti ito. Ngiting maliit ngunit masakit sa paningin. Ako si Goryo, sagot niya. Albularyo rin, pero hindi ako tulad ng kasama ni Don Severino. Nang marinig ni Tano ang pangalan ni Don Severino, napahigpit ang hawak niya sa itak. Bakit mo binabanggit yon? Lumapit pa ang matanda, ngunit hindi pumasok sa bakod, para bang may hangganang ayaw niyang tawirin. Dahil alam ko, wika ni Goryo, na may hinahanap sila sa'yo, at alam ko rin kung ano yon. Bumigat ang hangin. Sa loob ng kulungan, gumalaw si Kidlat at naglabas ng mahinang ungol na tila hindi tunog manok. Nagkamali ka ng pinuntahan, sagot ni Tano. Wala akong alam. Tumango ang matanda. Ganyan din ang sinabi ng maraming napahamak. Dahan-dahan itong inilapag ang supot sa lupa sa labas ng bakod. Hindi ako kaaway, ngunit hindi rin ako kakampi ng libre. Napasinghap si Tano, hindi dahil sa banta, kundi dahil sa katotohanan. Sa mundo nila, walang tumutulong ng walang kapalit.
Kahit ang mabuti, minsan may presyo. Anong gusto mo? Tanong ni Tano. Makita, sagot ni Goryo, simple at direkta. Makita ang alin? Ang manok. Tumahimik si Tano. Sa ilang segundo, parang huminto ang oras. Tanging tunog ng dahon at mahinang sigaw ng malayong palaka ang naririnig. At sa loob niya, may dalawang boses. Yung una, huwag. Lahat ng tao magnanakaw kapag may himala. Yung ikalawa, kailangan mo ng alam. Kailangan mo ng kakampi. Hindi ka pwedeng mag-isa. Pinagpawisan ang noo ni Tano. Hindi niya alam kung alin ang tama. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, may nangyari. Mula sa likod ng matandang si Goryo, biglang lumitaw ang anino. Isang aninong pamilyar sa kanya. Yung gumapang na usok mula sa marka ni Balyan Isko. Ngunit ngayon, mas malaki, mas buo. Parang aso na gawa sa itim na hangin, may mata na pulang kumikislap. Napaatras si Goryo. Eto na. Bulong niya, biglang naging seryoso ang mukha. Ano yan? Tanong ni Tano, nanginginig ang boses. Pantay, sagot ni Goryo. Mata ni Balyan Isko. Sa isang iglap, sumugod ang itim na anino patungo sa bakod, diretsong lalapit sa kulungan. Parang alam nito ang eksaktong direksyon. Tinangka ni Tano na harangin, ngunit paano niya haharangan ang bagay na hindi laman? Itinaas ni Goryo ang pulang sinulid. Umusal siya ng mga salitang hindi maintindihan ni Tano. Parang lumang Latin na tinimpla sa wikang lupa. Ibinasiwas niya ang sinulid sa hangin. Sumabog ang hangin. Parang may pader na biglang tumayo. Tumilapon ang itim na anino, umikot sa ere at bumagsak sa lupa na parang basang tela. Ngunit hindi pa ito tapos. Sa pagdapo nito, biglang humaba ang katawan, gumapang, at nag-anyong ahas na itim, bumubuka ang bibig na parang may ngipin na gawa sa abo. Kidlat! Sigaw ni Tano. Hindi niya alam kung bakit siya sumigaw sa manok, pero parang iyon lang ang alam niyang tawagin. At tila narinig siya ni Kidlat. Biglang sumiklab ang liwanag sa balahibo ng tandang sa loob ng kulungan. Hindi ito nakulong sa kawayan. Lumusot ang liwanag sa pagitan ng mga siwang at kumalat sa paligid. Nang tumama ang liwanag sa itim na ahas, tumirik ang katawan nito, sumingasing at parang nasunog. Umusok ito, umiyak sa tunog na parang basag na plauta at saka tuluyang naglaho, nagkawatak-watak na tila abo sa hangin. Napatigil si Tano, hingal, nanginginig. Tumawa si Goryo ng mahina, ngunit hindi iyon tuwa, iyon ay pagkabigla at paggalang. Engkanto nga, bulong niya. Tunay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Tano, mas mabigat na ang boses. Lumapit si Goryo sa bakod. Pakinggan mo ako. Hindi yan ordinaryong panabong. Kaya nila yang amuyin. Kaya nila yang silipin. At kung hindi mo alam ang gagawin, kukunin nila yan. Kukunin? Ulit ni Tano. O papatayin, sagot ni Goryo. Kapag hindi nila kayang ariin, sisirain nila. Biglang uminit ang dugo ni Tano. Hindi nila makukuha si Kidlat. Tumango ang matanda. Ganyan din ang sinabi ng maraming napahamak. Pero ikaw, may pagkakataon. Dahil ang manok mo, may sariling liwanag. Sa mga salitang iyon, natigilan si Tano. Napatingin siya sa kulungan. Unti-unting humihina ang kislap sa balahibo ni Kidlat, ngunit nanatiling matalim ang titig. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Tano, hindi pa rin nagtitiwala. Huminga ng malalim si Goryo. Dahil may utang ako sa lupa. Anong utang? 10 taon na ang nakalipas, wika ni Goryo. May isang mahirap na sabongero rin na tulad mo. Hindi ko siya tinulungan. Natakot ako sa pera ni Don Severino. Hinayaan ko siyang lamunin ng kulam at daya. Bumaba ang tingin ng matanda. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang iyak ng asawa niya. Nang marinig ni Tano iyon, may kumurot sa dibdib niya. Hindi na ako bata.
dagdag ni Goryo. Pero ayokong mamatay na dala ang duwag sa buto. Napatitig si Tano. May bigat ang sinabi. Hindi iyon madaling imbentuhin. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin siya kampante. Ano ang gusto mong kapalit? Tanong ni Tano. Direktahan. Ngumiti si Goryo ng bahagya. Ayokong pera. Wala kang pera. Ang gusto ko lang, kapag dumating ang araw ng laban, huwag mong gamitin ang manok para lang yumaman. Tumawa si Tano ng mapait. Ano pa? Mahirap ako. Yumaman ka kung kailangan, sagot ni Goryo. Pero huwag mong hayaang baguhin ka ng pera. Huwag mong gawing sandata ang liwanag para maging kasing itim nila. Tahimik si Tano. Sa gabing iyon, may unang lumapit sa kanya hindi para manakot, kundi para magbukas ng mata. Pero ang mata na bubuksan ay maaaring makakita ng mas masahol. Dahil matapos ang insidenteng iyon, nagdesisyon si Goryo na pumasok na sa bakuran. Papayag ka bang tingnan ko siya? Tanong niya. Nag-alinlangan si Tano. Ngunit naalala niya ang itim na ahas na muntik nang makalusot. Naalala niyang kung wala si Goryo, maaaring natuklasan na ng kulam ang eksaktong kinaroroonan ni Kidlat. Kaya tumango siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kulungan. Lumabas si Kidlat, tumayo sa lupa na parang hari ng bakuran. Itinaas nito ang ulo. Tumingin kay Goryo. At doon nangyari ang mas nakakatindig balahibo. Hindi umatras si Kidlat. Hindi rin lumapit. Ngunit sa sandaling nagkatinginan sila ng matandang albularyo, biglang nag-iba ang hangin. Parang may dumaan na alon. Naramdaman ni Tano na parang umikot ang paligid at ang liwanag ng buwan ay kumislap. Lumuhod si Goryo. Hindi sa takot. Sa paggalang. Panginoon ng tari, bulong niya. Nanlaki ang mata ni Tano. Anong sinabi mo? Hindi mo pa alam? Sagot ni Goryo, nakatitig kay Kidlat. Ang manok na to, hindi lang panabong. Ito ang bantay ng isang mutya. Mutya? Ulit ni Tano, halos pabulong. Tumango si Goryo. At ang mutyang bantay niya ay mas malakas kaysa sa mga albularyong hawak ni Don Severino. Sa likod ng mga salitang iyon, ramdam ni Tano ang pag-uga ng kapalaran. Parang may pinto na bumukas at sa loob may hagdan pababa sa kailaliman. Makinig ka, sabi ni Goryo, lumingon kay Tano. May darating na derby sa bayan sa susunod na linggo. Lahat ng malalakas nandoon. Si Don Severino, sigurado. Narinig ko, sagot ni Tano, halos walang boses. Kung gusto mong mabuhay ang manok na to, dagdag ni Goryo, hindi mo siya pwedeng itago habang buhay. Kailangan mong ipakita ang liwanag niya sa tamang araw para matakot ang dilim. Parang lumamig ang hangin. Pero kapag ipinakita ko siya, sabi ni Tano, lalo siyang hahabulin. Tumango si Goryo. Oo. At doon mo malalaman kung sino talaga ang may hawak ng tadhana. Sa dulo ng gabing iyon, bago umalis si Goryo, iniwan niya ang pulang sinulid sa kamay ni Tano. Isabit mo yan sa kulungan, sabi niya. Hindi nito mapipigilan ang lahat. Pero malalaman mo kung may gumagalaw na sumpa. Kapag umiikot ng mag-isa ang sinulid, may mata na naman. At saka siya tumalikod, naglakad palayo. At tuluyang nilamon ng dilim. Naiwan si Tano sa bakuran, hawak ang pulang sinulid, nakatingin kay Kidlat na nakatayo pa rin sa lupa. Sa loob ng dibdib ni Tano, may tanong na kumakain. Kung si Don Severino ay may mutya at albularyo, ano ang meron sa manok na ito na kayang sumunog ng kulam? At kung ang liwanag na iyon ay tunay na hindi nabibili, bakit siya ang napili? Sa hating gabi, umihip ang hangin at sa malayo, sa may mataas na bahagi ng baryo kung saan nakatayo ang bahay ni Don Severino, may umalingaw-ngaw na dasal. Dasal na hindi para sa biyaya, kundi para sa pagkakamit. At sa gabing iyon,
Habang natutulog ang mga tao, ang laban sa pagitan ng mahirap at mayaman ay unti-unting hinuhubog ng mga kamay na hindi nakikita. At ang susunod na laban, hindi na magiging lihim. Ito'y magiging dugong sasambulat sa arena at liwanag na susubok pumatay sa dilim. Dumating ang linggong kinatatakutan ni Tano. Ang linggong matagal na niyang naririnig sa bawat sulok ng baryo, sa bawat tindahan, sa bawat usapan ng mga sabongero, ang malaking derby sa bayan. Hindi ito ordinaryong sabong na pwedeng laruan ng mahihirap. Hindi ito yung tipong laban sa barangay court na ang pusta ay 500 at 2 kilong bigas. Ang derby na ito, ayon sa mga bulong, ay pupuntahan ng malalakas na pangalan mula sa iba't ibang lugar. Mga sabongerong may sasakyan, may tauhan, may suki, at may albularyo. At sa pinakagitna ng lahat, naroon si Don Severino. Kung sabungan ang pag-uusapan, si Don Severino ang tinatawag na hari ng tari. Sa kanya umiikot ang pera, sa kanya kumakapit ang takot, sa kanya nagiging batas ang bulong. Ngunit ngayon, may isang mahirap na sabungero sa dulo ng baryo na may hawak na engkantong panabong. Isang manok na hindi pwedeng bilhin, hindi pwedeng takutin at hindi pwedeng dayain ng basta-basta. Sa umaga ng pag-alis, halos hindi nakakain si Tano. Ang kanin ay nakahain pero hindi niya malasahan. Ang tuyong isda ay parang papel sa dila. Sa tabi ng kulungan, si Kidlat ay nakatayo ng tuwid, handang-handa. Wala itong takot sa mata. Parang alam na nito kung bakit ito narito. Sa loob ng bahay, hinahanda ni Tano ang mga kailangang dala. Maliit na supot ng mais, malinis na basahan, tubig, at ang pulang sinulid na iniwan ni Goryo. Isinabit niya ang sinulid sa loob ng maliit na lalagyang kawayan na ikakabit sa hawla ni Kidlat. Kapag may gumagalaw, sabi ni Goryo nung huling gabi nilang nag-usap, malalaman mo. At ngayong araw na iyon, hindi na lang mga tao ang kalaban, kundi mga anino. Dumating si Goryo bago pa sumikat ng tuluyan ng araw. Nakasuot siya ng kupasing kamiseta, may bitbit na lumang bag, at sa mata niya ay may bigat ng taong alam na ang susunod na mangyayari ay maaaring hindi na mababawi. Handa ka na? Tanong niya kay Tano. Si Tano nakatingin kay Kidlat tumango. Kung hindi man wala na rin akong atras. Huminga si Goryo. Kung ganon, pakinggan mo ang huling bilin ko bago tayo makarating sa sabungan. Nakikinig ako. Lumapit si Goryo at dahan-dahang hinawakan ang hawla ni Kidlat. May 3 paraan ang kalaban para manalo kahit hindi malakas ang manok. 3? Oo. Tumaas ang isang daliri. Una, dason. Lason sa pakpak o sa tubig ng kalaban. Pangalawa, bulong. Dasal na baliktad para mabigat ang paa ng kalaban. Pangatlo, huminto si Goryo, tila nag-iingat sa salitang bibigkasin. Pagpapalit. Nanlaki ang mata ni Tano. Pagpapalit? Kapag malakas ang manok mo at natakot sila, may mga tao silang kayang magpalit ng hawla o magpalit ng manok sa gitna ng gulo. Kaya maging matalas ang mata mo. Huwag mong iiwan si Kidlat sa kahit sinong hindi mo pinagkakatiwalaan. Nagumpisa silang maglakad palabas ng baryo. Naghabol ang araw sa likod ng bundok at habang papalapit sila sa bayan, mas dumadami ang tao sa kalsada. Mga lalaking may hawak na manok, mga batang tumatakbo, mga tricycle na puno ng sigawan at mga tinig na puno ng sugal at pag-asa. Sa mismong pagdating nila sa sabungan, parang bumangga ang mundo sa kanila. Ang sabungan sa bayan ay mas malaki kaysa sa anumang nakita ni Tano. Mataas ang konkretong pader, malapad ang arena. May tindahang nagbebenta ng sigarilyo, beer, inihaw at mga pampalakas na inumin para sa manok. Sa loob, ang ingay ay parang bagyo. Mga sigaw ng pusta, mga tawanan, mga mura, mga bulungan, at higit sa lahat, mga matang nagkakalkula.
Pagpasok ni Tano, parang biglang kumitid ang kanyang dibdib. Maraming tao, maraming pwedeng magturo sa kanya, maraming pwedeng kumilala sa kanya. Ngunit mas masahol, maraming pwedeng makaramdam. Hindi pa niya inilalabas si Kidlat. Nasa hawla pa, nakabalot sa sako para hindi kumislap ang balahibo. Ngunit kahit ganon, ramdam ni Tano ang bigat ng tingin ng ilang sabungero na parang may naamoy na bago. "Dito tayo," sabi ni Goryo. Dinala siya sa isang sulok sa tabi ng dingding kung saan hindi masyadong masikip. Doon, inilapag nila ang gamit. Doon, umupo si Tano. Hawak ang hawla na parang hawak ang huling hininga ng kanyang buhay. Ilang sandali lang, may dumaan na grupo ng kalalakihan na nakaputi ang suot, mga tauhan ni Don Severino. Sa likod nila, may dalawang lalaki na may dalang kahon na tila mabigat. At sa gitna, lumakad si Don Severino, malinis, maayos, at parang ang sabungan ay kanya. Kasunod niya si Balyan Isko. Nang magkalapit sila, hindi umimik si Don Severino. Ngunit lumingon si Balyan Isko at ang mata nito'y dumiretso kay Tano na parang palaso. Walang salita, ngunit ngumiti. At sa ngiting iyon, alam ni Tano, natunton ka na. Biglang kumabog ang dibdib ni Tano at hindi niya alam kung takot ba iyon o galit. Sa kabilang bahagi ng sabungan, naroon ang mga manok ni Don Severino. Mga hawlang mahahaba, gawa sa mamahaling kahoy at bakal. May mga tauhang nakaabang, naglilinis, nagpapainom, nagbubuhat. Isang manok ang inilabas nila sa hawla. Pulang-pula ang balahibo, makintab, at ang dibdib ay parang bato. Sa bawat kilos nito, parang may yabang. Yan ang sisuklob, bulong ni Goryo. Isa sa pinakamalakas niya. Sinasabing may mutyang nakakabingi ng pakiramdam ng kalaban. Kapag tumapat ka dyan, mag-iingat ka. "Paano ko iiwasan?" tanong ni Tano, pabulong din. "Hindi mo maiiwasan kung tadhana," sagot ni Goryo. "Pero kaya mong hindi matalo kung malinis ang loob mo." Sa gitna ng arena, nagsimula na ang unang mga laban. Isa-isang tumutulo ang dugo sa lupa. Isa-isang nagsisigawan ang tao tuwing may tama ang tari. May mga panabong na tumatakas, may mga nananalo na nakataas ang kamay. May mga natatalo na nakayuko at halos umiiyak. Para kay Tano, bawat laban ay parang mensahe. Ito ang mundong papasukin mo. Dumaan ang oras. Dumating ang tanghali at naramdaman ni Tano na umiinit ang hawla ni Kidlat, parang hindi na nito kayang magtago. "Ilabas mo," sabi ni Goryo. Bago sila ang unang makakita. Nanginginig ang kamay ni Tano habang tinatanggal ang sako. At doon, sa ilalim ng ilaw ng sabungan, nakita ang hindi dapat makita ng marami. Kumislap ang balahibo ni Kidlat, ginto at luntian na parang sinag ng araw sa dahon pagkatapos ng ulan. Biglang may ilan sa mga tao ang napalingon. May ilang tumigil sa pag-uusap. May ilang biglang tumahimik. May nagsabi, "Ano yon?" May bumulong, "Engkanto ba yan?" May tumawa, "Dayaan yan." Ngunit ang totoo, ang unang tumugon ay hindi tao, kundi ang pulang sinulid sa hawla. Umiikot ito ng mag-isa. Mabagal sa una, saka bumilis hanggang sa tila may humihila rito mula sa hangin. Napapikit si Tano. "Goryo!" Tumayo si Goryo at sinipat ang paligid, matalim ang mata. "May mata," bulong niya. "Malapit." At bago pa sila makakilos, may lumapit. Isang tauhan ni Don Severino, matangkad, maputi, at ang ngiti parang handang manakit. "Boss," sabi nito kay Tano, "baka gusto niyo pong sumali sa lineup. May slot pa." Hindi na kailangang itanong ni Tano kung bakit biglang may slot.
Sa ganitong derby, ang mahihirap ay kadalasang hindi pinapansin, hindi binibigyan ng pagkakataon. Ngunit ngayon, inaalok siya. Ibig sabihin, gusto nilang mailabas siya sa liwanag para mas madaling tirahin. Sumali ka, sabi ni Goryo, mababa ang tono. Kung iiwas ka, lalo silang magkakainteres. Huminga si Tano, mahigpit. Sige. Agad siyang isinama sa mesa ng listahan. Inilista ang pangalan niya, Tano, Binaybay. Inilista ang manok, Kidlat. Nang mabasa iyon ng tauhan, bahagyang umangat ang kilay nito at ngumisi. Kidlat? Ang tapang. Hindi sumagot si Tano. Pagkatapos ng ilang minuto, ipinatawag ang unang laban ni Tano. Nang marinig ang pangalan niya sa mikropono, parang biglang umikot ang sikmura niya. Next fight, Tano ng Binaybay. Laban kay... Huminto ang tagapagsalita, tila nagulat sa nakasulat. Don Severino de la Cruz. Sumabog ang sabungan sa sigawan. May tawanan, may hiyawan, may bulungan. Patay yan. Sinong Tano? May laban agad sa hari? Baka may himala. Nanlamig si Tano. Tumingin siya kay Goryo. Ito na. Tumango si Goryo, seryoso. Ito ang gusto nila at ito rin ang hinihintay ng tadhana. Sa kabilang panig, lumakad si Don Severino papunta sa prep area, dala ang kanyang panabong, si Suklob. Sa likod niya, nakasunod si Balyan Isko, may dalang maliit na garapon at isang kandilang itim na may ukit. Ingatan mo, bulong ni Goryo kay Tano. Ngayon, susubukan nila ang lahat. Sa prep area, inilabas ni Tano si Kidlat. Lumapit ito sa kanya at parang may init na dumaloy sa kanyang kamay. Hinimas niya ang leeg ng manok. Huwag mo akong iwan, bulong niya. Hindi sumagot si Kidlat sa salita. Ngunit sa mata nito, may malinaw na pangako. Lalaban ako. Sa kabilang side, pinapahiran ni Balyan Isko ng langis ang tari ni Suklob. Hindi iyon ordinaryong langis. Itim at malapot. May amoy na parang bulok na kahoy. Napansin yon ni Goryo. Biglang lumapit ang matanda at umubo ng malakas para mapansin ng referee. Hoy! Anong pinapahid nyo? Sumingit ang referee, ngunit mabilis umakto ang tauhan ni Don Severino. Tinakpan ng garapon. Pampalakas lang yan, sabi. Normal. Ngunit alam ni Goryo at Tano, may daya. Sa huling sandali bago pumasok sa arena, tumingin si Don Severino kay Tano. Anak ni Lando, wika nito, malamig ang boses. Bakit mo dinala yan dito? Para lumaban, sagot ni Tano. Ngumiti si Don Severino. Ang laban, hindi larong pambata. Kapag sumugal ka, dapat handa kang mawalan. Nag-init ang dibdib ni Tano. Handa po ako. Hindi na nagsalita si Don Severino. Ngunit lumingon siya kay Balyan Isko. At doon, sa hindi napapansing sandali, umusal si Balyan Isko ng bulong. Mabilis, malalim, parang sumpang tinatahi sa hangin. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Tano. Parang may humila sa kanyang balikat pababa. Parang may biglang dumilim sa paningin. Ngunit sa mismong sandaling iyon, pumailan lang ang tilaok ni Kidlat. Hindi malakas. Ngunit matalim. At parang kidlat na sumabog sa loob ng dibdib ni Tano. Nawala ang bigat. Bumalik ang hangin. Napaatras si Balyan Isko, bahagyang napangiwi, tila napaso. At sa arena, nang magkaharap ang dalawang manok, si Suklob na pulang-pula at mabigat at si Kidlat na kumikislap na parang sinag, tumahimik ang sandali ang sabungan. Parang may mga mata ang hangin. Parang may dalawang mundo ang magbabanggaan. Ang mundong binili ang lakas at ang mundong pinagkaloob ng lupa. Itinaas ng referee ang kamay. Bitaw! Sabay silang bumitaw. At sa unang salpok pa lang, biglang nagulat ang lahat. Si Kidlat, na inaasahang manok lang ng mahirap, ay hindi umatras.
Sa halip, tumama agad siya, mabilis, direkta, parang alam ang eksaktong lugar ng ugat. Tumilapon si Suklob ng bahagya. Sumigaw ang mga tao. Ay grabe! Mabilis! Engkanto nga! Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Sa ikalawang salpok, kumilos si Suklob. Isang mabigat na tama na tila may kasamang puwersang hindi galing sa laman. Tumama ang tari sa pakpak ni Kidlat. Nalaglag ang ilang balahibo. At sa pagkabagsak ng balahibo sa lupa, may kung anong itim ang gumapang mula roon. Parang uod na usok. Napansin ni Goryo. Daya! Sigaw niya. Ngunit sa ingay ng sabungan, nalunod ang boses niya. Sa ikatlong salpok, biglang bumagal si Kidlat, parang nabigatan ng paa. Napamura si Tano. Kidlat! Sa gilid, ngumiti si Balyan Isko. Hawak ang kandilang itim at ang apoy nito'y hindi dilaw, kundi asul na halos hindi makita. Doon na naintindihan ni Tano, hindi ito simpleng laban ng manok. Ito ay laban ng mutya. At ang susunod na sandali ang magtatakda kung ang liwanag ay mabubuhay o lulunukin ng dilim sa harap ng buong bayan. Ang sandali sa arena ay tila humaba, parang hinihila ng isang kamay na hindi nakikita. Sa mata ng karamihan, 2 manok lang ang naglalaban. 2 tandang, 2 tari, 2 buhay na nakataya sa pera at yabang. Ngunit para kay Tano, para kay Goryo, at para sa mga lihim na nakasilid sa ilalim ng mga mutya, ang bawat galaw ay pagsabog ng kapalaran. Nang bumagal si Kidlat matapos tamaan sa pakpak, biglang lumakas ang sigawan ng sabungan. Ayan na, tinamaan na. Tapos na yan. Hindi kayang sumabay sa hari. Sa kabilang side, nakataas ang noo ni Don Severino na parang alam na ang wakas. Sa tabi niya, nakasunod ang mga tauhan, handang umagaw ng palakpak at sigaw, handang pulutin ang panalo na parang ani. At sa likod, si Balyan Isko, nakangiti ng bahagya, hawak ang kandilang itim na may asul na apoy. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya tumataya. Hindi siya nakikiingay. Sapagkat ang laban ay hawak na niya. O iyon ang akala niya. Si Tano, sa kabilang dulo, halos hindi na makahinga. Ang mata niya ay nasa katawan ni Kidlat. Sa bawat pag-uga ng pakpak, sa bawat paghina ng hakbang, nakita niya ang bahid ng dugo sa pakpak at sa sahig, ang nahulog na balahibo na tila may gumagapang na itim na usok. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kulam sa gitna ng sigawan at pawis ng sabungan. Ang alam lang niya, kapag bumagsak si Kidlat, babagsak ang lahat ng natitira sa kanya. Hindi lang ang pangarap, kundi ang mismong pag-asa ng isang mahirap na taong minsang naniwala na may biyaya ring para sa kanya. Kidlat. Bulong niya, halos pumutok ang lalamunan. Laban. Hindi niya alam kung narinig ba siya ng manok. Ngunit sa mismong sandaling iyon, umangat ang ulo ni Kidlat at tumitig sa kanya. Matalim, malinaw, walang takot. Parang sinasabi, huwag kang bibigay. At saka muling sumugod si Suklob. Mabigat ang galaw ng pulang tandang, parang bato na itinapon ng malakas na kamay. Tumama ang tari nito sa dibdib ni Kidlat at napaatras ang engkantong manok. Kumalat ang dugo sa balahibo. Sumabog ang sigawan. Patay na! Wala na! Saklob! Ngunit sa gitna ng sigaw, may kakaibang nangyari. Sa dibdib ni Kidlat, sa mismong lugar na tinamaan, may kislap na sumulpot. Hindi apoy. Hindi kidlat na nakikita sa bagyo, kundi liwanag na parang sinag mula sa ilalim ng tubig. At sa liwanag na iyon, tila may hugis. Isang ukit, parang tanda ng balete. Parang mata ng kagubatan. Napatayo si Goryo sa gilid at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Hindi, bulong niya. Lumilitaw na ang bantay. Hindi na napigilan ni Tano.
Sumigaw siya sa gitna ng sabungan, walang pakialam kung pagtawanan siya. "Kidlat!" Sa mata ng mga tao, sigaw lang iyon ng desperadong sabungero. Ngunit sa pandinig ng mga hindi pangkaraniwan, iyon ay panawagan. Panawagan ng taong hindi nagbenta ng liwanag. Sa isang iglap, tumilaok si Kidlat. Hindi malakas. Ngunit ang tilaok ay tumagos sa tainga ng lahat. Parang may pader na nabasag sa hangin. May ilang tao ang biglang napahawak sa dibdib. May ilan ang napaurong. May ilan ang biglang natigilan. Tila nalimutan kung anong ginagawa. At ang pinakamalupit, si Balyan Isko, na paatras ng 2 hakbang, tila nakaramdam ng biglang hapdi sa lalamunan. Sa arena, ang asul na apoy ng kandila niya ay biglang pumintig, kumislap at bahagyang humina. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Tumitig siya kay Kidlat at muling umusal ng bulong, mas mabilis at mas malalim. Sa sandaling iyon, tila may pumutok na hangin sa ilalim ng arena. Parang may gumapang mula sa lupa, umaakyat sa paa ng manok. Nakita yon ni Goryo. "Oy, Tano!" Sigaw niya. "Tignan mo pa, may kumakapit." At nang silipin ni Tano, nakita niya nga, sa paa ni Kidlat, may itim na parang sinulid. Parang hibla ng usok, na umiikot sa binti nito. Parang tali. Nakagapos. Doon na naintindihan ni Tano. Hindi lang nila tinatamaan si Kidlat. Kinagapos nila ang liwanag. Sa isang saglit, lumundag si Tano palapit sa gilid ng arena, halos magwala. "Dayaan yan! Dayaan!" Sigaw niya. Ngunit sa sabungan, ang sigaw ng mahirap ay parang hangin lang. Wala itong timbang, walang halaga. Ang referee ay nakatingin lang sa manok. Ang mga tao ay nakatingin sa dugo. Si Don Severino ay nakatingin kay Tano, nakangiti ng maliit, parang nanlalait. At doon, sa puso ni Tano, may nagliyab na bagay na matagal niyang kinikimkim. Galit. Hindi galit na basta pang mahirap. Galit na galing sa taon ng pangungutya, sa taon ng pagyuko, sa taon ng pag-asa na laging tinatapakan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Inilagay niya ang kamay sa dibdib niya at sa ilalim ng kanyang damit, hinawakan niya ang maliit na pirasong kahoy na isiniksik ni Goryo sa kanya bago sila pumasok sa arena. Hindi niya iyon napansin noon sa gulo. Isang maliit na ukit na kahoy. "Anong to?" tanong niya noon. "Atin lang," sagot ni Goryo. "Kapag kinailangan, hawakan mo at huwag kang matakot sa liwanag." Ngayon niya ito hinawakan. At sa sandaling iyon, may init na dumaloy mula sa kahoy papunta sa kanyang palad, umaakyat sa braso papunta sa dibdib. Isang init na pamilyar, kagaya ng unang haplos niya kay Kidlat sa ilalim ng balete. Biglang nagiba ang tingin ni Tano sa arena. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag, ngunit tila nakita niya ang mga tali sa hangin. Nakita niya ang hibla ng kulam, parang manipis na usok na may direksyon, mula sa paa ni Kidlat, papunta sa gilid kung saan naroon si Balyan Isko at ang kandila. Parang sinulid na nag-uugnay sa sumpa at sa biktima. Nakita niya. At nang makita niya, para bang may pahintulot ang loob niya na kumilos. "Kidlat!" Bulong niya sa puso, hindi na sa bibig. "Kung may liwanag ka, labanan mo." Sa arena, biglang tumingala si Kidlat. At sa mata nito, may kakaibang ningas, hindi apoy, kundi liwanag na parang araw sa ilalim ng puno. Sa biglang pag-ikot nito, tumama ang tuka ni Kidlat sa mismong tali ng kulam, sa hibla ng usok na gumagapos sa paa niya. Walang nakakita, ngunit may narinig. Isang tunog na parang punit na tela sa hangin. At sa mismong sandali ng pagkapunit, si Balyan Isko ay biglang napatigil. Umubo siya, malakas, parang may nabunot sa loob ng dibdib niya. Humina ang kandila. Nagsimulang magpigil si Don Severino. "Isko!" Bulong niya, ngunit hindi marinig ng iba. Sa arena,
nakaluwag ang paa ni Kidlat. At sa biglang pag-angat ng katawan nito, parang ibong kumawala sa lambat, sumugod si Kidlat. Hindi na mabagal, hindi na sugatan sa tingin ng tao, kundi parang mas lumakas lalo. Sumalpok si Kidlat kay Suklob. Isang tama, direkta sa leg. Tumalsik ang dugo. Nanlaki ang mata ng mga tao. Ay ginulat! Baliktad! Grabe yung manok! Pero hindi pa iyon ang katapusan. Sa ikalawang tama, umilag si Suklob at sinubukang gumanti. Ngunit sa bawat galaw nito, parang bumibigat ang katawan. Parang may dumidikit na putik sa paa. Ang mutya ni Don Severino, yaong lakas na binili at ginapos sa mga dasal na baliktad, tila nalulusaw sa harap ng liwanag na hindi kayang bilhin. Muling sumugod si Kidlat. Isang sipa, isang tari, isang tama sa dibdib. At si Suklob ay napaikot, bumagsak sa lupa, nagkikisay. Sumabog ang arena. Panalo! Enkanto nga! Hindi totoo to! Nagtayuan ang mga tao. May mga nagtatalon, may mga nanunulak, may mga nagsisigawan ng pusta na parang nasusunog ang bibig sa tuwa o galit. Ngunit sa gitna ng lahat, si Tano ay hindi makagalaw. Nakatitig siya sa arena at ang mundo niya ay parang biglang naging ibang anyo. Sa gilid, nanigas si Don Severino. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Ngunit sa mata niya, may lumitaw na tunay na kulay. Hindi pagkabigla, kundi poot. Si Balyanisco naman, nakayuko, hingal. At ang kandila ay tuluyang namatay ang apoy. Sa kamay niya, ang itim na wax ay parang natunaw na bangkay. Lumapit ang referee, itinaas ang kamay. Panalo, Kidlat. At sa sandaling iyon, parang may umalingaw-ngaw na tunog mula sa ilalim ng arena. Tunog na hindi narinig ng lahat, kundi ng mga may mata sa lihim. Parang may tumawa sa ilalim ng lupa. Parang may mga duwendeng nagpalakpak. Sa kabilang gilid ng sabungan, may matandang lalaking nakasuot ng kupas na sombrero ang biglang tumayo. Hindi siya kasama ni Tano. Hindi siya tauhan ni Don Severino. Ngunit nang magtagpo ang tingin nila ni Tano, tumango ang matanda. Isang pagtangong tila nagsasabing, "Nakita ko ang liwanag mo." Sa gitna ng tagumpay, lumapit si Goryo kay Tano. Mahigpit ang hawak sa balikat niya. "Hindi pa tapos," bulong niya. "Kapag natalo ang mayaman sa harap ng lahat, lalong nagiging delikado." Ngunit bago pa man makasagot si Tano, nangyari ang mas nakakatakot. Sa gilid kung saan nakatayo si Don Severino, dahan-dahan itong lumapit sa arena, hindi sumisigaw, hindi nagwawala, parang kalmado. Ngunit ang kalmado niya ay mas nakakatakot. Huminto siya sa tapat ni Tano, at sa unang pagkakataon, nagsalita siya nang narinig ni Tano ang tunay na tinig. Hindi ang tinig ng mayamang negosyante, kundi ang tinig ng taong sanay kumuha ng bagay na hindi kanya. "Anak ni Lando," wika ni Don Severino, "hindi mo alam ang pinasok mo." Tinapik niya ang hawla ni Kidlat, parang inaangkin kahit hindi kanya. "Ang manok na yan, hindi ka tatagal na may hawak niyan." Nangatog ang panga ni Tano. "Hindi ko po ibibigay." Ngumiti si Don Severino, ngunit ang ngiti parang talim. "Hindi ko kailangan ng pahintulot." At bago pa man makagalaw si Tano, may mga tauhan ang biglang lumapit, tila may balak sumiksik sa pagitan nila. Mabilis kumilos si Goryo at hinila si Tano palayo. "Tayo na," bulong niya. "Ngayon na." Bitbit ang hawla ni Kidlat. Tumakbo sila palabas ng sabungan, sinasalubong ang mga matang nagtatanong, nagtataka at nag-iimbot. Sa labas, sumalubong ang init ng hapon. Humihingal si Tano. "Panalo tayo," sabi niya, halos hindi makapaniwala. "Panalo ka sa arena," sagot ni Goryo. "Pero simula ngayon, mas mabigat ang laban." Sa malayo,
Sa loob ng sabungan, narinig pa rin nila ang ingay ng mga tao. Ngunit mas malakas sa pandinig ni Tano ang isang bagay. Yung boses ng duwende sa ilalim ng balete bumabalik sa alaala. Ang mayaman, sanay magnakaw ng himala. At sa araw na iyon, habang nilulunok ng kalsada ang kanilang yapak pauwi, alam ni Tano, ang tagumpay niya ay nagpasiklab ng apoy. At ang apoy na iyon ay mag-aanyaya ng dilim. Mas malalim, mas marumi, mas handang pumatay. Sapagkat si Don Severino ay hindi sanay matalo. At ang taong hindi sanay matalo ay handang magpasunog ng buong mundo para lang mabawi ang liwanag na hindi niya kayang bilhin. Sa pag-uwi ni Tano mula sa sabungan, hindi na siya simpleng mahirap na sabungero na may isang panabong na himala. Isa na siyang taong may markang nakikita ng mga albularyo at naaamoy ng mga taong sanay magnakaw ng biyaya. Habang papalayo sila ni Goryo sa bayan, hindi bumababa ang bigat ng hangin. Ang araw ay mainit, ngunit ang pakiramdam ni Tano ay parang giniginaw. Bitbit niya ang hawla ni Kidlat na tila mas mabigat kaysa sa dati. Hindi dahil sa laman nito kundi dahil sa kapalarang sumakay na sa kanilang likod. Sa loob ng hawla, tahimik si Kidlat. Hindi na ito kumikislap gaya kanina sa arena, ngunit ramdam ni Tano na may apoy pa rin sa dibdib nito. Apoy na nakatago, handang sumiklab sa oras na kailangan. Pagtawid nila sa tulay na kahoy papasok sa baryo, napansin ni Goryo ang isang bagay. Ang pulang sinulid na nakasabit sa hawla ay umiikot na naman. Hindi mabagal, hindi parang ginalaw ng hangin, kundi parang hinahatak. "Huwag ka nang tumuloy sa bahay mo," maring sabi ni Goryo. Biglang naging matigas ang boses. "Ano?" Gulat ni Tano. "Nakatutok na sila sayo," sagot ni Goryo. "Kapag umuwi ka, doon ka nila kukuhanin. Sa bakuran mo, sa kulungan mo, sa mismong lugar na alam nilang mahina ka." Napatigil si Tano sa gilid ng daan, sa pagitan ng palayan at mga puno ng niyog. Ang puso niya ay bumigat. Saan tayo pupunta?" "Sa balete," sagot ni Goryo. Nanlaki ang mata ni Tano. "Doon ko siya nakuha. Doon din siya ibabalik kung kailangan," wika ni Goryo. Doon ang hangganan na hindi basta nababasag ng pera. Walang oras para magtanong pa. Mula sa malayo, may narinig silang tunog ng motorsiklo, 2, 3, papalapit mula sa direksyon ng bayan. Sa bawat ikot ng gulong, parang tumitibok ang panganib. Hinila ni Goryo si Tano palihis, papasok sa makapal na talahib at sa daang paakyat sa kagubatan. Pagdating nila sa ilalim ng balete, sumalubong ang lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang puno'y tila mas madilim kaysa sa paligid at ang hangin dito ay may halong amoy ng lumang ugat at basang bato. Doon, sa mismong lugar kung saan unang lumitaw ang duwende, tumigil si Kidlat sa loob ng hawla at biglang tumilaok. Isang tilaok na umalingaw-ngaw hanggang sa ilalim ng mga ugat. At saka lumitaw sila, mga munting anyo sa pagitan ng mga ugat at dahon. Mga duwende. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami, parang mga matang nagbabantay sa isang lihim na kaharian. Lumapit ang duwendeng matanda. Yaong unang nakipag-usap kay Tano noon. Pareho pa rin ang anyo, balat kahoy, matang butil, at tinig na parang sipol ng hangin. "Dinala mo ang liwanag," sabi nito. "Sa lugar ng dugo." Napayuko si Tano. "Hindi ko po ginusto ang gulo. Lumaban lang po ako." Tumango ang duwende, mabigat ang pagtango. Ngunit ang mundo ng tao, hindi natatapos sa isang laban. Mula sa malayo, biglang lumakas ang tunog ng mga motorsiklo. Huminto ang mga yon sa may kalsada. Ilang dangkal lang ang layo sa bungad ng kagubatan. At sa pagitan ng mga puno, lumitaw si Don Severino. Hindi na siya nakaputing polo, nakaitim na siya. Kasama niya ang 5 tauhan at sa gitna nila si Balyan Isko,
kahit hingal at maputla pa rin ang muka mula sa pagkabasag ng kulam kanina. Sa kamay ni Balyan Isko may bagong kandila, mas malaki, mas itim at may ukit na parang mga kuko. Tumingin si Don Severino sa paligid parang may-ari. "Lumabas ka, Tano," sigaw niya. "Huwag kang magtago sa puno." Ngunit hindi niya alam, ang balete ay hindi basta puno. Ito ang pintuan. Ito ang hangganan. Nang lumapit ang grupo ni Don Severino sa ilalim ng balete, biglang humina ang hangin sa paligid nila. Ang mga dahon ay tumigil sa paggalaw, parang ang kagubatan mismo ay nagbabantay. Sumulong si Balyan Isko at inilapag ang kandila sa lupa. Umusal siya ng mas malakas, mas marahas na bulong. Ang itim na apoy ay sumiklab. Hindi sa ibabaw, kundi sa ilalim ng lupa, parang sinusunog ang ugat. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga duwende, sigaw na hindi maririnig ng ordinaryong tao, ngunit dinig ni Tano at ni Goryo, sigaw ng pagdurusa. Hindi na, bulong ni Goryo nanginginig sa galit. Sinusunog nila ang hangganan. Doon kumulo ang dugo ni Tano. Mula nang ipinanganak siya, puro siya pagtitiis, puro pagyuko, puro opo, puro pasensya na. Ngunit ngayong nakikita niyang sisirain ng mayaman ng mismong lupa para lang maghari, doon na siya tumindig. "Don Severino," sigaw ni Tano, lumabas sa anino. Napalingon ang lahat. Tumingin si Don Severino at ngumiti, parang panalo na. "Ayan ka pala," sabi niya. "Ibigay mo ang manok at tapos ang lahat." "Hindi," sagot ni Tano. "Hindi sa iyo ang liwanag." Lumapit si Don Severino. "Lahat ng bagay may presyo." Tumawa si Tano, isang tawang unang beses niyang ginawa sa harap ng mayaman. "May mga bagay," sagot niya, "na hindi nabibili ng pera." Nagdilim ang mukha ni Don Severino. "Isko!" Sumulong si Balyan Isko at biglang nagpakawala ng bulong, parang pana. Mula sa kandila, may itim na usok na umakyat at humugis ng mga kamay. Humahablot sa hangin papunta kay Kidlat. Mabilis na kumilos si Kidlat sa hawla. Biglang kumislap ang balahibo nito, mas maliwanag kaysa dati. Binuksan ni Tano ang hawla. At doon lumabas ang engkantong tandang, tumapak sa lupa ng balete na parang bumalik sa tunay niyang tahanan. Sumiklab ang liwanag sa buong paligid. Ang itim na kamay ng kulam ay nagliyab, umusok at nagkawatak-watak. Napaatras ang mga tauhan ni Don Severino, natakot, napamura. Ngunit si Don Severino hindi umatras. Sa mata niya, hindi takot ang naroon, kundi kasakiman. "Akin yan!" sigaw niya at biglang sumugod, sinusubukang hawakan si Kidlat. Sa sandaling hinawakan niya ang balahibo ng engkantong manok, may sumabog na liwanag. Hindi ito liwanag na parang araw. Ito'y liwanag na parang paghuhukom. Tumilapon si Don Severino pabalik, tumama sa lupa at napaubo ng sunod-sunod. Sa dibdib niya may marka, ukit na tila hugis ugat. Tila sinabing, "Hindi ka dapat humawak ng hindi para sa'yo." Ngunit hindi pa rin natapos. Si Balyan Isko, sa galit at kahihiyan, sumigaw at inilapit ang kandila sa ugat ng balete, parang balak niyang tuluyang sunugin. "Kapag hindi sa amin," sigaw niya, "edi sa wala." Doon kumilos ang duwende. Sa isang iglap, umangat ang lupa sa paligid ng kandila. Parang may kamay ang lupa. Tinabunan nito ang apoy. At sa susunod na saglit, may mga ugat ang lumabas. Mahahaba, mabilis, parang ahas. At gumapos sa mga paa ni Balyan Isko. Sumigaw ang albularyo, nagpupumiglas, ngunit mas humihigpit ang ugat. "Hindi ka tagapagpagaling," wika ng matandang duwende, lumitaw sa harap niya. "Tagapagwasak ka." At sa isang iglap, biglang nagdilim ang paningin ni Balyan Isko. At ang bibig niya ay napuno ng putik.
Putik na, tila galing sa ilalim ng maraming taon ng kasalanan. Bumagsak siya, walang malay. Nang makita iyon ni Don Severino, gumapang siya palayo, nanginginig, hindi na maangas. Sa unang pagkakataon, ang hari ng sabungan ay naging ordinaryong tao. Isang taong natakot sa bagay na hindi niya kayang kontrolin. Ngunit kahit takot, hindi pa rin niya matanggap ang pagkatalo. Tano, ungol niya, pilit pa ring matapang. Hindi pa tapos to. Lumapit si Tano, dahan-dahan. Nakita niya ang laki ng tao sa harap niya noon, ngunit ngayon ang nakikita niya ay isang lalaking nilamon ng kasakiman. Nagwagi ka na sa pera, sabi ni Tano. Pero hindi mo kayang bilhin ang lupa. Tumitig ang matandang duwende kay Tano. Dumating na ang singil. Wika nito. Ano ang pipiliin mo? Singil? Ulit ni Tano. Ang manok, sabi ng duwende. Kung mananatili siya sa mundo ng tao, lagi siyang hahabulin. Lagi siyang magiging dahilan ng dugo. Ngunit kung ibabalik siya sa amin, ligtas siya at ligtas ka. Nang marinig iyon ni Tano, parang may kutsilyong tumusok sa dibdib niya. Paano niya ibabalik ang biyayang bumuhay sa kanya? Ngunit nang tumingin siya kay Kidlat, sa engkantong manok na nakatayo sa ilalim ng balete, tahimik, matapang, naramdaman niya ang katotohanan. Hindi kanya si Kidlat. Hindi kailanman. Si Kidlat ay ipinahiram para sa laban, para sa aral, para sa katotohanan na may liwanag ang mahirap kahit wala siyang pera. Lumuhod si Tano sa harap ni Kidlat. Hinimas niya ang leeg nito, marahan, parang ama na nagpapaalam sa anak. Maraming salamat, bulong niya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas. Tumilaok si Kidlat, isang mahinang tilaok na parang pamamaalam. At saka, unti-unti itong lumakad palapit sa ugat ng balete. Sa bawat hakbang, kumikislap ang lupa. Parang binubuksan ng pintuan. Parang tumutugon ang kaharian sa ilalim. Pagdating ni Kidlat sa pinakaugat, sumiklab ang liwanag sa katawan nito. Hindi nakakasunog, kundi nakakaantig. At sa isang iglap, naglaho siya. Parang sinag na tinanggap ng lupa. Naiwan si Tano na nakaluhod, nanginginig ang balikat. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pamamaalam. Tumayo ang duwende at tumingin kay Tano. Hindi ka namin bibigyan ng ginto, sabi nito. Pero bibigyan ka namin ng daan. At sa lupa sa tabi ni Tano, biglang tumubo ang isang munting halaman. Isang damong makintab, parang may patak ng hamog na hindi natutuyo. Kapag pinakain mo yan sa manok, sabi ng duwende, hindi siya magiging engkanto, pero magiging malusog. At ang malas ay hindi madaling lalapit. Napatingin si Tano. Hindi iyon kayamanan, ngunit iyon ay biyaya. Biyayang hindi magdadala ng dugo at paghabol. Sa likod niya, si Don Severino ay pilit tumatayo. Hawak ang dibdib na may marka. Namumula ang mata niya sa poot at hiya, ngunit alam niyang wala siyang laban sa balete. Hindi mo ko tinapos, garalgal niyang sabi. Bakit? Tumingin si Tano sa kanya. Hindi ako tulad mo, sagot niya. Hindi ko kailangan ng dugo para manalo. Walang nakasagot si Don Severino, sapagkat ang pinakamalupit na talo ay hindi yung talo sa sabungan, kundi yung talo sa sarili. Sa pag-alis ni Don Severino at ng kanyang mga tauhan, buhat ang walang malay na si Balyanisco, parang may nawalang bigat sa kagubatan. Unti-unting bumalik ang hangin, bumalik ang kuliglig, bumalik ang normal na tunog ng gabi. At sa ilalim ng balete, nanatili si Tano at si Goryo. Natalo natin sila, sabi ni Tano, nanginginig pa rin. Tumango si Goryo. Natalo mo ang dilim, sagot niya. At higit sa lahat, natalo mo ang takot. Makaraan ang mga araw, nagbago ang buhay ni Tano. Hindi siya biglang naging milyonaryo. Hindi siya nagkaroon ng mansyon. Ngunit may nangyaring mas mahalaga.
Nagkaroon siya ng pangalan. Ang mga tao sa baryo ay hindi na basta tumitingin sa kanya bilang utusan sa sabungan. Tinatawag na siya sa tunay niyang pangalan, hindi na may kasunod na pang-iinsulto. May ilan pang tumulong sa kanya. Mga sabunggerong dati hindi siya pinapansin, ngayon ay nagbibigay ng sisiw, nagbibigay ng pakain, nagbibigay ng kaunting puhunan. At tuwing dumadaan siya sa sabungan, may mga batang tumitingala at bumubulong. Siya yon, yung lumaban kay Don Severino. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting humina ang pangalan ni Don Severino. Hindi dahil nawala ang pera niya, kundi dahil nawala ang takot ng tao sa kanya. Kapag ang takot ay nabasag, ang kapangyarihan ay nagiging ordinaryong ingay. At si Balyanisco, ayon sa balita, ay hindi na muling bumalik sa pangungulam. Sabi ng iba, nabaliw. Sabi ng iba, bumalik sa bundok at naging tahimik na manghihilot na lang. Dala ang malaking aral na minsan, ang lupa mismo ang naniningil. Sa gabi, tuwing napapadaan si Tano sa gilid ng kagubatan, tumitigil siya sa ilalim ng balete. Hindi siya pumapasok, hindi siya nagtatanong. Nagtitirik lang siya ng maliit na kandila, puti, hindi itim, bilang pasasalamat. At minsan, sa pagitan ng hangin at dahon, may naririnig siyang tilaok. Mahina, malayo, parang alaala, parang pangakong hindi mawawala. Sapagkat ang liwanag, kapag tunay, hindi kayang ikulong ng pera. At ang mahirap, kapag may tapang at malinis ang loob, may kakayahang lumaban sa mga aninong akalay sila ang may-ari ng mundo. Wakas,